Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. Kumusta naman po kayo mga kabisyo? Sino pong may pasok ng holiday? Taas ang paa ng mga may pasok ngayong holiday. Ay, ang baho. Wag na lang. Sino ba nakaisip niya? Kaya nga. Ang Naitaas baho. ang paa. Bumangon na ba yung paa mo? Ha? Bumangon na ba? Pangarap ko nga yun eh. Sana ngayong Pasko. Turo mo naman ako, paano ba gumaling yung sayo? Nauna-una ka eh. Partner, ganitong ginawa ko. Bilagi ko siyang binababad sa mainit na, seryoso! Seryoso yung magpapaliwanag. Nakakainis. Hindi kasi ikaw, normally, ang sapatos ng mga babae, open eh. Oo. Kami, talagang laging sarado. Sa mga kaibigan ko nga, kunyari, pag magkakasama kami, may outing kami, talagang lumalayo kami sa isa't isa. Alam na this. Yung may itsura ka pero may amoy yung paa mo. Minsan kasi parang hindi mo naman yata sinasadya. 'Di ba minsan nasa uri ng medyas na ginagamit, nasa sapatos, 'di ba? Alam ko yan, ganito kasi Kaya yan. Kaya nga humingi nga kami ng paliwanag. Hindi yung sinasadya. Hindi ang sinasadya. tawag doon kapabayaan. Sa pagiging salaula. Oo. Hindi. Kasi paano halimbawa yung mga bata, ewan ko yung mga bata nga asim ng mga paa. Nadamay pati sila. Sabi nila, si Chuper lang pinag-uusapan dito ha. Hindi, yung mga kids. Di ba tayo din naman yung nag-prepare sa kanila? Tayo yung nagbibihis, ganun. Yung mga ganun. Paano sa laula dun sa part na yun? Kasi di ba, hindi naman natin pinabayaan. Pero pagdating sa bahay, parang nagbabad namang 10 oras sa suka. Ang asim ng paa. Alam mo, ito yung usapan na naamoy mo, di ba? Yung napipicture mo talaga. Naririnig mo lang kami, pero sa totoo lang, naaamoy mo yung maasim na paa. Yung mga relate, alam na this. It's either may kapatid kang ganyan, may anak kang ganyan. Lahat tayo. O ikaw mismo, di ba? Lahat tayo at some point, lahat tayo na natawa, di ba? Naranasan po ang pagkaasim. Totoo. Ano pa ba yung mga iba't ibang uri ng amoy ng paa? Yung literal, no, pagkahubad ng sapatos, akala mo nabubulok na saba. Totoo. O kaya nabubulok. Grabe yung sayo. Yung may itsura ka pero yung amoy na pa mo nabubulok na saba. Okay, Minsan nabubulok na bayabas. Oo, correct. Bayabas level. Kita mo na, alam mo rin. O kaya nabubulok na na mais. Diba? Mas marami kang alam. Ang isda talaga nahuhuli sa sariling bibig. Yung iba sabi nila talagang amoy bulok na daga. Yun ibang level na yun. Ibang level na yun. Yun na po talaga yung talagang tunay na kailangan iwasan kasi ang kanyang amoy talaga nakamamatay. Doon sa mga gustong magbuntis, iwasan po natin, kasama ako, iwasan nyo po. Yan. Iwasan nyo po ang meron nakakasalamuhan na may amoy yung paa kasi nakakapatay po yun ng egg cells. Okay? Nakakabaog po siya. Ganun katindi yung amoy. Kasi nakakabaog. Oo, may kapit. Para kumapit sa brain mo, parang ilang araw na lumipas na iwan yung amoy. Totoo. Parang naaalala mo siya. Yun nga itong usapan na ito, kung halimbawa man na naririnig mo siya ngayon, naaamoy mo siya diba? Kaya ngayon sinasabi mong kumapit sa brain kasi naaalala mo kung ano yung amoy na yun. Gets mo yung ganong amoy. Diba? Naalala ko nung huli tayo hindi naman huli, yung mga panahon na tayo ay nagbe-brainstorming pa. Napapansin mo ba kung bakit ako lagi malayo? Alam na this. Bukod sa ututin ka. Meron po kami dati pinupuntahan for brainstorming. Ang lamig. Ang lamig. Tagaytay. Tapos talagang kakabagin ka. Grabe, promise. Kabag levels talaga. As in. Nakakautot. Ito na naman. Mga usapang may amoy.
Totoo yan. Pansinin mo yung mga DJs noon. Walang pumupunta sa gitna. Lahat gusto nasa likod. Correct. Kasi nga, hindi, kakabagin ka talaga sa sobrang tindi ng lamig. Totoo yun. Ano ba naman yan? Bakit ganyan ang usapan natin? Pero good morning po sa lahat ng mga kabisya natin katulad natin. Nagsuot ng sapatos ngayon, di ba? Kasi papasok ka, meron pong trabaho. Yung mga iba naman nakalimutan nila na holiday. Oo yung nga. PA natin nagpaalam, hindi daw siya makakapasok, masama yung pakiramdam niya. Ako naman willing na willing, go lang. Holiday naman ngayon. Sobra namang passionate sa trabaho. Talagang nakalimutan. matik no pag Lunes may pasok. Correct. Na nakalimutan Hindi holiday kasi ang pala. layo, 'di ba? Ang layo ng jump nung 30 tapos nag 27. Uso naman ngayon yun. Sa bagay, pero hindi po ako nagrereklamo ha. Gustong-gusto ko 'yan yung kasi para po yun sa turismo ng bansa natin. 'Di ba? Pampalakas din ng turismo ng ibang bansa kasi habang may mga long weekends, 'di ba? Syempre madami pong rarampa. Ayan, kaya good morning din po sa lahat ng mga kabisya nating rumarampa pa rin ngayong oras na ito. Wow, sana all meron ng 13th month. Oo nga. Kailan ba wala dadating daw? Ano pa sabi-sabi? May usap-usapan na ba? Wala pa nga ugong-ugong eh. Wala pang nauulinigan. Wala pang nauulinigan ng mga balibalita eh. Pero okay lang yan. Lagi natin pakatandaan, partner. Kapag ka medyo nahuli-huli yung pagdating ng 13th month pay, ibig sabihin, may pera-pera ka pa kumpara dun sa iba. Kasi mga iba, second week of November pala, nakuha na. For sure nga na yan ngayon, di ba? Kung kailan magpapasko nga kayo, di ba? Kaya alam mo, strategy. Taghirap na agad na wala pang Pasko. Kaya maganda strategy din yan yung medyo tinatagalan. Di ba? Tsaka maganda yan kapag ka wala pang 13th month pay, di ba? Hindi ka pagagastos. Sa bagay. Oo, strategy din yan. Kapag ka merong mga... Bali kay Nicole po, February nyo ibigay. Gusto niya mas matagal eh. Strategy ka pa dyan ha. Hindi, syempre nagchacharot-charot lang naman din ako. Bali February po yung sa kanya. Valentine's Day. Hindi baka pwede na next week? Hindi kasi habang wala pa yung wala pa yung 13th month pay. Hindi ka pa gumagastos kasi syempre aminin mo na kunyari long weekend. Makikita mo dami mga malls may mga sale. 'Di ba? Lahat na lang may mga buy one take two o kaya buy one take one. Correct, 'di ba? Di syempre mapapabili ka kasi panahon din naman talaga ng bigayan ng regalo, 'di ba? Habang wala pa, di wala kang gastos. Correct. Sa bagay pero may mga kaibigan tayo, yung rebound na. Oo, rebound na sila. Yung talagang hindi na nila mapaayos yung buhok nila kasi nga naghihintay. Nakadepende sila sa release ng 13th month pay o kaya Christmas bonus. Hindi tis-tis lang muna sa mga kulot-kulot. Hayaan muna natin mga ilang araw ka na lang nabuhagag. Sa true. Ito naman parang bago ng bago. Hayaan mo munang ganyan. Hayaan mo munang walis-walis lang yung buhok mo. Ganun. O di kasi may mga iba na talagang may mga pinaglalaanan. O di dadating din naman yan kasi mandatory po yan. So, yan yung sinasabi natin na dapat nating ipagpasalamat, 'di ba? Na meron pong trabaho. May mga iba nagrereklamo bakit kailangan magtrabaho ngayon. Di pasalamat ka may trabaho ka. Yes. Ilang araw na lamang matitikman at malalasap mo na rin yung 13th month pay, 'di ba? Yung meron kang sasweldohin, meron kang aabangan sa darating na katapusan, 'di ba? Isang napakalaking biyaya 'yon. Ito, may nag-message. Ano daw, bakit daw holiday today? Ito, isa pa to. Saka pa. Tulog ka na nga ulit. Ano ito, nakapasok ka na? Umuwi ka. Sige, habang mo muna tulog mo, baka maintindihan mo doon. Correct. Kulang ka lang sa pahinga. Baka sakali may magpaliwanag sa panaginip mo. Yung parang tayo din kulang-kulang. Sa totoo. Kulang kasi talaga tayo sa tulog. Pero buti na lang sanay din naman tayo na kulang yung pag-iisip natin. At dun sa mga may 13th month pay na. At napag-alaman na holiday today, ngayon lang. Diba? Katulad na nag-text kay partner. Holiday pala today. Bakit holiday today? Sabi niya, tulog ka ulit. Itulog mo yan, friend. Pahinga ka muna Sa true, mga 2 hours and 3 days. Kailangan mo yan. Ganun katinding pahinga. Para naiintindihan mo yung mga bagay-bagay. Oo, para nandito ka sa earth, di ba? Mga ganyan eh. Pero sa truly dun sa mga may 13th month pay na, tapos ngayong araw na ito dahil holiday, may extra day para mag-shopping. Ayan. Masarap po sa pakiramdam kapag nakapamili na po kayo, 'di ba? Dun sa mga talagang
binibigyan po ninyo. Totoo. Yung mga iba naman talaga sadyang wala pa kailan. May mga taong ganun hindi mabigay ng regalo. May mga iba't naman talaga na natataranta talaga magbigay ng regalo. Ganyan. Kaya dapat po i-appreciate nyo po yun ha. Yung mga taong nagbibigay ng regalo, ano't ano pa man yung binigay nila. Kasi sa totoo lang, may option silang hindi magbigay. May option silang hindi ka alalahanin ngayong Pasko. Meron, may choice talaga silang hindi balutin ng regalo, hindi magsulat dun sa card, hindi ka maisip. And hindi naman sila masamang tao kapag hindi nila nagawa yun di ba? Pero naisip ka pa rin nila. Kaya dun siguro talaga nanggagaling yung it's the thought that counts. Agree. Siyempre, huwag tayong plastic. Kung bibigyan mo kami ng alahas mula sa Mayat de la Rosa, fine jewelry. Bakit naman hindi, di ba? Hindi naman tayo sang laabol. sa true. Ganun talaga sobrang matindi ang appreciation. Correct. Di ba? Ano yun, pwede mo nga, tama, sang laabol, ponabol, ganyan, pwede, di ba? Pero kung halimbawa naman ang ibabalot mo, ganito, tapos ito yung abot kaya ng budget mo, di ba? Ano pa man yan, di ba? It's really the thought that counts. Totoo yun. Agree tayo doon kasi isipin nyo mga kaibigan, yung pagbibigay kasi ng regalo, it's a process. Minsan ang naiintindihan lang natin yung balot ng regalo at yung laman nito. Totoo. Diba? Pero proseso kasi yun Yes. Yung pagpunta nila ng mall, actually nasa bahay pa nga lang diba? Siyempre naglilista na yan kung sino-sino yung mga bibigyan ng regalo. Yung paglabas ng bahay, pagpunta sa mall, ihahanap kanya kasi ng regalo. Totoo. Diba yung effort ng pag-ikot-ikot niya sa mall, yung pag-allot ng time, ay magugustuhan kaya ito ni Nicole? Yung iniisip ay magugustuhan kaya ito ni Chris? Totoo. Bagay kaya ito sa kanila? Sa tambalan, tama tayong example. Ito ba yung mga tipong sinusuot ng tambalan? Ito ba yung gusto nilang matikman ng tambalan? Ganyan. I-unbox kaya nila ito sa FB Live. Oo, total birthday ni Nicole bukas. Tapos si Chris sa December 7. Tapos iba pa yung December 25 gift. Ano kaya? Ganon. It's really a process. Tama ka dyan, partner. So pagkatapos nun, di ba, isipin niya, baka hindi niya gusto, lilipat yun sa kabila. Tama. Ito, feeling ko mas bagay ito sa kanya, mas magugustuhan niya. Hindi mo napapansin, 30 minutes ka ng paikot-ikot, mabigyan lang ng regalo yung taong nasa isip mo. Yes. Diba? So hanggang sa maibigay ito sa'yo, ganun po yung effort ng pagbibigay ng regalo. Pati yung hindi effort, lang yung value and yung gift wrap na judge natin madalas. Totoo, di ba, judge natin, di malang binalot na maayos. Ano ba to, nagregalo pa? May mga ganun pero tama si Porter sa sinabi niyang proseso. Hindi lang yun mabuti kung mabilis kayong magkikita ng taong yun Iniisip ka rin ng taong yun kahit na alam niyang mahirap na magkita kayo. So yung courier hanggang dun sa pagsisend sa kanya, 'di ba? Yun isipin niya pa yun. Isipin mo kunyari ang gift niya ay worth 300 pesos o kaya 200 pesos. Pero dahil siya ay nakatira sa Mandaluyong, tas ikaw ay nakatira sa Pasay, kulang-kulang 200 din yung pag-send ng ng regalo din sa kanya. Tama. So 'di ba, isipin mo yung proseso ng inisip ka niya, ineffortan ka niya, yung gastos pati sa pag-send at pag-deliver sa iyo, dagdag pa dun sa mismong value ng gift, 'di ba? Totoo. Isang napakalaking dapat ipagpasalamat natin. Kaya thank you very much. Kami sobra kaming appreciative dun sa mga kaibigan nating balikbayan madalas. Correct, na nag-e-effort. Galing pa ng ibang bansa yun para bitbitin mo yun ng Pilipinas. Correct. Diba? Ibalutin mo sa balikbayan box. Ibalot ng packing tape yun. Packing tape. Packing tape siya ng yung bubble wrap. Oo, ang hirap naman ng packing tape lang part. Yung masking tape, may masking tape. Kung pabango yung part, nabura na yung brand, di ba? Oo, yung ibabalot pa yan ng bubble wrap. Isa-isa Tapos yung bigat po niyan. Yes. Yan, kaya na-appreciate na ba kasi nasabi po ninyo, grabe naman yung mga nasa ibang bansa na nagdadala. Pero kasi effort yun Totoo yun dito kang malapit, hindi mo nagawa Tinamaan ka, di ba? Oo, di ba? Tingnan mo yung mga nasa ibang bansa. Effort na effort. Effort na effort. Pero totoo Kaya nga, alam mo yun, sa totoo lang, whether it's ibang bansa na effort, whether nandyan lang yung kapitbahay mo na nilagay yung ulam na ginataan, nilagay sa microwavable, nilagyan ng label, 'di ba? Sobrang appreciative tayo diyan. Ballpen na binalot. Nitong recently nag-host ako ng event for Mega Sardines. Merong isang tambalanisa. Nakikita-kita na natin siya sa mga events partner, pumupunta yan kapag ka nag-a-announce tayo. Tapos yung ito yung iniiwasan mo. Hindi, huwag ka maingay. Hindi ko siya naiwasan Huwag ka magulo.
Then charot, di ba? Naghanap sa akin, may utang kasi ako sa kanya. Huwag ka maiga, iba yun. Iba. ibang tambalanista yun. Huwag ka nga, nagtatago nga ako eh. So itong taong tong partner, nung umakit siya ng stage, nag-abot siya ng brown na paper bag. Dun sa paper bag na yun, meron siyang binigay na isang sabon. Kung tutuusin, di ba, pwede tayong bumili ng sabon. Di ba? Pero yung in-effort niya yun, tapos meron siyang card na may mga stickers. 'Di ba? So it's really the thought that counts. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Enjoy the rest of your day. Kita-kits mamaya. Manufacturing Corporation. So yung letter, yung parang pa-card niya, partner, may mga stickers, may mga Christmas stickers pa, may sticker ng Santa. Diba? Kung kusan niya yun kinuha, alam mo yun, yung para maghagilap ka ng sticker o baka may sticker ka sa bahay ninyo, magsulat ka, 'di ba? Napaka nun eh. Para sa akin sobrang matrabaho yun kasi hindi naman sa nagja-judge pero feel ko wala siyang work, 'di ba? Hindi ibig sabihin. Alam mo yun, yung ganun, pero And it's well appreciated. Totoo talaga, yun. totoo. Meron kaming isang tambalanista na every year, Oo, correct. Si Louie of Datascope. Kita mo, naalala natin. Every year, walang palya. Kung ano-ano nilalagay niya. Keychain, prayer booklet, yan, diba? O kaya, calendar. Bible verse. Ganun lang, isang kapiraso na laman Bible verse at saka isang ballpen. Correct. Pero every year, meron siyang ganun. Lagi. Hindi pa nga natin yata siya namimit. Dinadaan niya lang lagi dito sa panahon ng Kapaskuhan. Para sa tambalan yun lagi. Last year, hindi ko makakalimutan, ang bigay niya is yung laruan ng pambata kasi syempre may kids na din. So, yung kasama na din yung kids dun sa binibigyan niya. Alam mo yung nakakatuwa yung ganun. Ano lang siya, partner? Yung bublow mo tas lalabas yung parang dila. Basta yun, simple lang siya tas tumutunog. Parang torotot na maliit. 'Di ba? Pero tingnan mo, naaalala. Correct. Kasi it's really the thought that counts. Pero then again, ang sinasabi naman natin, kung magbibigay ng mga bonggang-bongga, edi syempre naaalala din lalo, di ba? Lalong tandang-tanda. Oo. Pero ang sinasabi natin, naaalala din talaga lahat. Lahat ng kaya it's really, we really have to make an effort to show our appreciation kapag binigyan tayo ng kahit ano this Christmas season. Kasi uulitin namin, sa totoo lang, pwede namang hindi. Tama. Diba pwede naman lumipas lahat ng ito nang hindi ka bibigyan na hindi ka maaalala? Doon ka bibilib, no? Doon sa mga taong talagang kaligayahan nila yung magbigay. At merong ganun, ha? Totoo. Sa mga madadamot, hindi nila naiintindihan yun. Oo, parang ano ba yun? Bakit aligaga? Parang tarantang-taranta kayo magbigay. Hindi naman sa madamot. May mga talagang hindi naiintindihan. Hindi sila relate. Correct. Hindi lang talaga sila relate. Kasi totoo, pwede talagang hindi mo bigyan eh. Pwedeng ang bigyan mo lang is yung close circle mo. O kaya yung jowa mo lang. O kaya yung anak mo lang. Di ba? Hindi mo kailangan bigyan yung boss mo, yung office mates mo. Di ba? Hindi naman talaga kailangan eh. Pero may mga taong nagbibigay. Totoo, may mga tao talagang masasaya yung puso nila kapag sila ay nagbibigay. Totoo diba? yun. Yung generous. Di ba mayroon tayong kaibigan na ganun, balikbayan. One time sinama natin siya sa vegan. Di ba talagang ultimo yung mga mahal natin sa buhay, binilhan niya ng pasalubong na kung tutuusin pati tayo, kung tutuusin tayo na lang dapat. Pero minsan sinama, sino kasama mo sa bahay? Ibigay mo to. Correct. Diba? Kumbaga, parang sa iba, mahirap maintindihan. May nagsabi nga sa akin, grabe naman, abusado kayo. Sabi ko, hindi kami abusado, binibigyan kami. Ang pangit, yung kapag ka binibigyan ka, tas deadma ka, hindi ka appreciative, yung aarte ka. Ako party, pag binibigyan ako, thank you very much. Hindi naman namin pinersang hingin. Yung bagay na yon, ano ba yung mga binili, mahaba yung binili sa atin noon. Tapos, basta mga kakanin from vegan. Tapos may mga bumulong-bulong, grabe naman kayo, abusado kayo. So, hindi mo naiintindihan na yung nasa likod ko. I-mute mo siya. Hindi ko kilala. I-mute mo siya. Sabi ko, inggit ka lang. Hindi mo wala kang bibingka. Galing ng Marshalls. Yun, yung mga sarap ganon. kasi nun eh. Diba, doon mo magigets na parang may mga taong hindi naiintindihan yung tinatawag na generosity. Masaya yung taong nagbibigay eh. Correct. At may mga taong hindi nga naiintindihan na bakit ganyan siya magbigay. True. 'Di ba? So may mga doon, we admire people na with generous heart. Correct. Sobrang they find joy in giving. At totoo 'yun, ha. Try niyo magbigay minsan.
masaya sa puso. Yeah. Diba? May ligaya. At ito pa yung iisipin nyo din. Kapag nagbigay ka, may bumabalik talaga. Correct. Diba? Totoo yun. May balik siya, may balik Hindi, ka. pag Pasko minsan hindi, wala. As a person na mahilig magregalo sa Pasko, hindi lagi. Alam mo nga, every year nga iniisip ko, bakit ang laki ng naaalat ko ng mga regalo sa mga taong ano. Tapos iniisip ko, sa susunod na taon, wala na lang akong pakialam. Pero hindi din kaya ng puso namin Kasi mag-asawa. nag-i-enjoy ka eh. Nag-i-enjoy ka Tsaka magbigay. parang sa amin, kahit maliit na bagay yun, it's really a form of our appreciation for the one whole year na magkakasama tayo at pinaglilingkuran mo kami or naging mabait ka sa amin, 'di ba? Kaya totoo talaga yung nasa Christmas list ka kapag ka naging mabait ka dun sa taong yun kasi maaalala ka niya eh. May mga ganun talagang mga eksena. Totoo yun. Pero may mga iba na hindi relate, which is okay lang din naman talaga. Oo, sanay kang madamot eh. Oo. Hindi ka talaga makakarating sa bigayan. Sanay kang ang bigat-bigat sa'yo ng Pasko. Hindi ka talaga relate sa usapang ito. Hindi ka sanay na may bigayang nagaganap eh, di ba? So talaga hindi ka makaka-relate. Yes. Yung halimbawa, kung hindi mo nararamdaman na kung nagbigay ka ng regalo, tapos naramdaman mo parang wala namang bumalik. Di ba? The universe will give you things that you So deserve much in more. whatever form. Correct. Totoo naman din yun. Kasi hindi naman automatically that if you give, you always clock. say, Alarm clock din ang babalik. correct, diba? You get the same amount or get the same value. Hindi. Maaring yung balik sa iyo ng Diyos ay sa ibang paraan na tama ka partner, yung mas kailangan mo. Kasi alangan namang namigay ka ng maraming alarm clock, ina-expect mo ba alarm clock din ang balik sa iyo? Nagbigay ka pa. Oo. Nagbinigay mo lang sa sarili mo. Alam ng Diyos na mas may iba kang kailangan. Totoo Ganon. yun. So masarap po yung yung pakiramdam na nagbibigay. Kahit na parang pagkapasko nakakaaligaga siya, yung ano ba yan? Sino pa ba yung mga iisipin ko? May nakalimutan pa ba? Yung mga ganyan. Kaya nga, lagi ko sinasabi na maganda magsimula na maaga. Yung nag-iimbak-imbak ka na para pagdating ng Christmas season, medyo chill ka na. Kasi nakakataranta yun eh. Totoo. Yung kapag alam mong may mga bibigyan ka tapos hindi mo pa sila nabibigyan. Pero sana all may pera, di ba? Ganun yung ginagawa ng mga balikbayan. Bumibili na sila ng dalawang balikbayan box. Oo. Tapos, every time na lalabas sila, pag rest day nila or day off nila, bibili sila ng isang bag. Kunyari, tatlong boxes ng pencil. Correct. Tapos, ito naman, kunyari, mga sapatos, lotion, sabon. Hindi nila bibilihin yun all at the same time. Yes. Pakonti-konti. Tapos, pag may time sila, extra time, nililabel nila, 5 lapis kay ganito. Tama. O isang lotion kay tita. Yan. Ganon. Hanggang mabuo nila yung isang balikbayan box. And by the time na kailangan na nilang umuwi ng Pilipinas, ready na yung pasalubong. Correct. So, ganun yung idea. Parang katulad lang siya din ng pag-iipon. 'Di ba? Maglagay-lagay ka sa iba't ibang envelope para sa ganito. Hindi mo namamalayan by the time na i-check mo kung magkano na naipon mo, malaki na pala. Yes. Chill ka na lang kasi may malaki ka ng ipon, 'di ba? Totoo. Yan. Masaya itong season na ito na naloloka lang talaga ako partner sa bilis ng November. Ewan ko kung ako lang talaga ito ha, pero or ang dami lang talagang naganap or something or mabilis talaga yung November. Parang Oo nga. ang bilis nung November, promise, alam mo, ito lang yung birthday ko na hindi ko man lang napaghandaan. Yung hanggang ngayon nagtatalo yung isip at puso ko, saan ako kakain bukas? Alam mo yung parang, saan ko ba gustong mag-blow ng candle? Yun lang naman yung gusto ko. Pero normally kasi parang first week of November pa lang, alam ko na yung mga magiging ganap ko pagdating ng birthday ko eh. Ngayon hindi, parang umubo yung November tapos pagkatapos ng bukas, December na, di ba? Ganun, ang bilis. Siguro busy ka lang. Baka. Pero okay din naman baka ako lang yun. Ikaw din ba, partner? Parang ang bilis ng November talaga para sa akin. Naligaw lang ako nitong naligaw din sa kalendaryo. Oo, kasi nakakaligaw nagpaalam yung isa nating DJ, sabi niya anong gagawin natin sa Christmas party? So inisip ko matagal pa siya. Next week na siya. Oo, next week. Oo nga, sunod-sunod pala yung Christmas party. Kung naging busy tayo last week, mas magiging busy tayo. Ito the following days, mga susunod na linggo. Kasi sunod-sunod din yung Christmas party. Totoo. December 5 na pala next week. Correct. Diba? Totoo yan. O tama. Tapos dire-diretso every weekend parang may ganap na. So iuutot lang din itong December. Correct. Ang tawag doon, may mga dates pa po kaming walang ganap ng December. Gusto kong punuin. Pero charot lang. Sobrang busy ko ng November, partner. As in yung calendar ko ng November, mas marami siyang ganap versus December. Sabi ko nga sa asawa ko, Daddy, parang yung December ko, parang chill lang siya. Sabi niya, hayaan mo na, baka
baka kailangan mo mag-chill. Okay, kasi sabi ko, parang hindi ako sanay na medyo chill siya. Ganun. Ang bilis lang ng ang bilis ng season. Doon ako nalulungkot eh. Yung parang, before we all know it, simbang gabi na. And then after 9 days, 'di ba? Pasko Christmas na. Oo. Tas konting tumbling na lang, bagong taon na naman. So hindi mo pa feel Na. kasi na Pasko na parang yung kasi yung preparation mo nawala eh. Oo, nawala yung preps ko eh. 'Di ba? Na parang dati Na sobrang normally- ramdam mo na Oo. September pa lang. Kasi nag-aano na ako naghahanda na ako. Ngayon parang gahol ako. Parang, Oo. parang ayoko ng ganitong feeling eh. Lagi ko sinasabi sa isip ko, gusto ko kapag itong season na ito, ini-enjoy ko siya talaga. Hindi ko Nakakatawa, maintindihan kung bakit parang inubulang yung November. Ang bilis, teka lang. Pero hindi ko alam kung ako lang ito. Kayo din ba? Parang nakita mo ba sa sarili mo, nagka-cram ka? Oo, parang cramming talaga ako. Kalurky. Sa hindi mo malamang dahilan. True. Sa totoo lang din. Hindi ko rin maintindihan na dahilan. Ano ba minsan pag nagtatanong ako sa kabisihan ko, tinatanong ko rin sarili ko, ano pinaglalaban ko? But then I realized, partner, yung pag nag-host ako ng events, syempre, ang laking bagay sa akin nung matatanggap kong talent fee. Pero sa totoo lang, na-enjoy ko talaga siya ng husto. As in, always. That's good. Etong na to, I'm so thankful to God kasi tatlong magkakasunod tong araw eh. Friday, Saturday, Sunday. Kanina lang, uuwi ko lang kaninang 2 a.m. Galing sa racket, 'di ba? Pero ang saya ko siyang ginagawa. Ganun. Oh, that's good. Oo. Yun ang maganda doon. Busy ka, productive ka, and at the same time, you're enjoying Maniningil what ba you're ng doing. utang? Pag na maniningil ng utang, wala kami ha. Charot. May bisita daw. Sige pa. Pag may pasalubong, welcome Oo, na welcome. Yung paglalatag ng red carpet. Pag may utang, wala. Ekis kami. Charot. You were saying, partner, yun, sorry may pumunta po kasi na Mas maganda yun, di ba? Na ini-enjoy. Busy ka na, productive ka, Correct. and at the same time, nag-e-enjoy ka. Totoo. Dapat combination lagi yun. Hindi pwedeng... Busy ka pero mainit ang ulo mo. Oo, busy ka lang tapos wala kang kita. Oo, totoo. Diba? Busy, productive ka pero wala kang kita. Diba? May kita ka pero hindi ka masaya. Oo. Dapat hindi ganun eh. Dapat combination. Hello po. Welcome po. Welcome. Ayan. Ready na pong bayaran ni Nicole magkano daw po yung utang nila sa Magkano inyo? ba yung utang ni Chuper sa inyo? Pakibayad. Magbabayad na siya. Ayan. Taga saan po kayo? Mandaluyong po. Mandaluyong. Pavilion 9, Ward 11. Doon din ako Kapitbahay dati. kayo ni Nicole dati. Oo, dati. Sure na tayo dati mga 2008. Talaga? Long time Nice. ago. Nagpunta na ako rito. Dalaga ka pa. Oo nga, dalaga pa ako. Ngayon, dalang-dala na. Ano pang pangalan niyo, sir? Nikki, ma'am. Nikki at si Mary Ann. Oy, Ayan. welcome Buti kayo back. po ay napadpad dito sa amin. Namiss na kita, ma'am. Naku naman na. Ano May ba yun? nakaraan silang dalawa. Yay! May Ano ka nag? Grab. Nag-grab. Si Mary Ann ay? Kayo ay mag? Mag-ibigan. Ay, ano ba yun? Parang iba yung upo Parang ng iba magkaibigan. Oo, magkaibigan lang ba talaga? Magkaibigan. Okay. Akala ko naman. Ayan, welcome. Opo, live po. Ano ka na sa magbabasa na naman? Apo, maya-maya. Naka-live pa lang po tayo sa Facebook. Kaway po kayo. Ito po yung camera natin. naka-ere po. Ayan, ito po yung camera ninyo. Yan, nakatutok sa inyo. Yan. Ayan. Ayan. lusot, Welcome. Welcome to So may Love pass Radio. pala kayo ni Sir Nicky. Meron. Siyempre, dahil makakalimutin ako, nakalimutan ko na. Char. Ganun talaga, kinilimutan na ni partner yung ex niya. Oo, Lahat ganun ng talaga. ex niya. Chareng, di ba? Ganun talaga pag may utang ka nakalimutan. Ganyan. And salamat po mga kabisyo ha, sa lahat ng mga tambalanisa natin na nakatutok sa atin sa ating Facebook Live. Kalahati ng usual number itong nandito kasi syempre, kalahati natutulog pa. Kalahati nagrumarampa kasi may may lakad, long weekend. Pero Ganyan. normally talaga tulog pa sila. Yes, ang Oo. sarap magtulog din naman talaga. Extended yung may tawad yung tulog today. Tulog pa tayo 2 hours pa. Pwede naman. Diba? Why So not? enjoy nyo lang yung long weekend. Yes. O siya, exit na po muna kami ha. Laters po tayo. Bye-bye. Kwento na may wagang Bornay mamaya.